Ito naman, Jules, naalala mo ba yung sumikat o kumalat sa social media, yung isang DA traffic enforcer na nagbigay ng pagkain sa mga batang lansangan? Parang, kailan lang to, di ba? Binanter pa nga natin. Parang may 30 pesos na lang siya, tapos binila niya ng tinapay at tubig. So, syempre, yung comments talaga ng mga netizens natin dito talagang parang para siyang good Samaritan. Yes. Kasi syempre, up until now, dahil diba nahuli lang ng isang commuter, tapos pinicturean lang siya. So syempre, dahil dito nag-spark syempre yung interest ng mga kababayan natin, ng mga boss natin, hinggil kung ano nga ba ang programa ng gobyerno natin pagdating sa mga street children, ano nga ba yung binibigay yung mga tulong sa street children. Kaya ngayong umaga mga boss, makakasama natin ang officer in charge sa Special Projects section ng DSWD NCR. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Arnel Bautista. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Alright, sir. So, of course naman, di ba, sa kahit anong kalsada, may mga nakikita tayong mga street children na syempre, pakalat-kalat lang din. So, sir, the first question is, ano po ba yung pinaka-basic program natin pagdating dito, para tugunan? Sa DSW, dito sa Metro Manila, meron tayong tinatawag na comprehensive program for street children and street families. Napag-araman kasi namin, yung datos natin, dun sa ating mga thoroughfare areas ay medyo maraming mga bata sa kalsada. Actually, nung aming rapid appraisal, tumataya po na mahigit 3,000 yung bata na nakita doon mismo sa gitna ng mga kalsada po. Ang question is, bakit nga po ba maraming street children sa lansangan? Isa sa mga dahilan natin ay yung number one, of course, yung ating poverty situation, at pangalawa doon yung may mga pamilya kasi na during in crisis o nakakaranas ng crisis sa loob ng isang pamilya, either financially, economically, or within the family relationship, nagiging option nila yung kalsada for survival. Pero may sinasabi po na isa sa mga reason is more on livelihood. Marami po kasi sa kababayan natin, buhay ay nasa kalsada, yung pagtitinda. So naisasama po nila yung mga anak nila sa kalsada. Plus yung mga ibang kababayan po natin na nai-involve dun sa scavenging, yung pangongolekta ng mga basura, ng mga scrap materials na pwedeng later on maibenta nila sa kalsada. Malaki rin po yung contribution ng mga sitwasyon na kung saan yung mga bata nakakahingi ng limos sa kalsada, yung bang engage in begging. Ito po yung mga kumakatok sa mga sasakyan ninyo. Opo, at yung tinatawag natin na kalabit penge, yung mangungulit sa atin at manghihingi ng... Habulin ka pa. Yes, yun po ay isa rin sa nagko-contribute kung bakit po nasa kalsada po yung mga bata. Sir, since, Carla, maganda tanong natin ito. No? Kasi iba't iba yung perspective ng mga boss natin hinggil sa pagbibigay ng limos. Sa tingin, sir, from the DSWD, ano ba yung pagtanaw nyo dito? Ang DSWD actually, ini-encourage po lahat ng ating community, ating individuals na bigyan ng pansin at tulungan yung ating mga sitwasyon, yung ating mga bata sa kalsada. Meron pong ginagawa ang DSWD, yung pagpapatibay ng mga community activities through activity centers. Sa pagtingin po ng DSWD, maganda po kung tutulungan natin yung ating mga bata na nasa kalsada. Alamin natin kung saan sila umuuwi at saan sila nakatira para direct po yung provisions ng mga assistance para sa kanila. Yung isa sa pinopromote po namin ay magkaroon ng activity center po sa bawat barangay, sa bawat community. Nakita kasi namin na 70% ng mga bata na nasa kalsada or karamihan ng mga bata sa kalsada may mga inuuwian sa nearby barangay or sa nearby areas lang doon kung saan sila nag-i-stay the most of the time. Honestly before meron kaming community sa school, yung NSTP, parang may pinuntahan kaming isang parang foundation o community. Tapos parang nakita namin sila sa kalsada na lilimos. So, sir, ano po ba? Sa tingin niyo po ba, kailangan po ba namin magbigay sa kanila? Di ba sabi niyo po, parang alamin namin kung saan sila nakatira at gumawa kami ng tulong. Sa tingin niyo po ba, tama yung magbigay kami ng limos? Actually, ang DSWD po ay may advokasya. Yung tamang tulong ang kailangan, hindi pagbibigay limos sa lansangan. So, kung maaari, kasi iba kasi yung mensahe na natatanggap ng mga bata pag binibigyan sila ng limos. Pero ang mahalaga dito ay may paramdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kalsada. Kanya lang yung perspektibo na hindi lang basta-basta natin bibigyan
at kundi yung magkaroon tayo ng personal relationship dun sa kanila. Magandang alamin natin kung ano yung pinanggagalingan ng bata, kung bakit siya nasa kalsada po. So ito sir, sinasabi nating tamang pagtulong sa mga street children na aside from giving them, yun nga, yung mga limos mismo, alamin mo mismo yung mga detalye. Pero pag nalaman mo na yung detalye mo dun sa detalye na yun, saan po ibibigay? Ang DSWD po ay merong dinideploy na ating mga street facilitators. Ito po ay nakipag-ugnayan sa ating mga barangay. At of course, ang programa kasi ng para sa street children ay devolved sa local government. So mahalaga talaga na nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga barangay at sa ating mga lokal na pamahalaan. Kasi minomonitor po yung cases ng bawat bata. Nakikita kasi namin na hindi kakayanin ng DSWD yung pag-monitor doon sa mga bata ng DSWD lang. Kailangan din po mayroong bahagi yung ating mga kasamahan sa community, yung mga kabarangay natin, na sinisilip din yung sitwasyon ng mga bata sa kanya-kanyang community para nalalaman po ng ating mga barangay at ng ating local DSWD para doon sa impormasyon na kung anong mga assistance ang pwedeng itulong. Alright. Ito na nga, di ba, sabi nga ni Sir, dapat daw tulungan natin sa tamang paraan. Yes. At syempre, di ba, mas maganda kung yung mga bata ay pumupunta sa eskwelahan, di ba, parang freely sila nakakapaglaro. So, meron din daw pong proyekto ang DSWD na Save Street Kids. Sama po ba? Can you please discuss this to us? Yung atin namang at Save Street Kids, ito naman ay isang Twitter account ng DSWD. Okay. Para in case na meron tayong nakikitang mga bata na talagang napapabayaan at hindi na napapansin sa kalsada, pwede po tayo mag-tweet dito po sa at Save Street Kids. At immediately, 24 hours, meron po tayong mga dedicated social workers na sila yung pumupunta sa area, nakikipag-ugnayan po sa barangay. At from there, inaalam yung sitwasyon ng mga bata. Kung kailangan pong i-provide yung protective custody immediately, iniimbita natin yung mga bata doon sa ating mga centers, facilities po. And so Carla, definitely kaya lumabas itong Save Street Kids na sa social media mismo sa Twitter kasi may nire-respond siya na problema. Sir, pwede po ba natin ang papel na papag-usapan kung ano-ano ba yung mga usual na risks na pinagdadaanan nitong mga kabataan natin? Number one, yung sitwasyon na hindi sila nasusupervise. Kung pababayaan natin sila na on their own sa street, minsan natututo sila ng mga misbehavior, yung mga hindi magandang pag-uugali sa kalsada. At yung iba sa kanila ay na-expose into petty crimes. So yun yung medyo iniiwasan natin. Plus yung mga hazardous situation na pwede silang maaksidente. May mga sitwasyon po tayo na nasasagasaan sila dahil yung ibang bata po sa sobrang liit ay hindi nakikita sa gilid ng mga sasakyan, yung mga ganoon. Plus, siyempre, katulad ngayon, summer, sobrang init, sobrang exposure sa sikat ng araw. Medyo nahihirapan yung mga bata at yung highly pollution na nasa kalsada. Nagkukos din minsan ng hindi magandang epekto dun sa health ng mga ating bata. At ayaw din natin na yung mga bata ay ma-exploit sa kalsada. Yung mga nagagamit po dun sa panglilimos at yung kung ano man na sitwasyon sa kalsada. Actually, Carla, di ba yung usual case? Kaya di ba parang nag-hesitate yung iba na magbigay kasi baka may syndicate na humahawak sa kanila. Yes, totoo yan. Tsaka ito na, ngayon nalaman natin na hindi pala hinihikayat to ng DSWD. So, ilan po ba ang nagre-report dito sa Save Street Kids a day? Everyday po actually, madami po tayo nire-respondihan. At yung ating mga Twitter social workers po at in a day po, halos hindi na po sila nakakabalik ng opisina sa dami. Yes. Tapos, sir, meron na po ba tayong output regarding dito sa Twitter account natin? May mga na-save na ba tayong mga kabataan dahil dito? Yes. At hindi lang po kabataan, pati po yung ating mga older person, yung ating mga may edad, na immediately nadadala natin sa mga hospital at nabibigyan natin ng protective custody o yung temporary shelter sa ating mga facilities. Kasi may mga ilan sa kanila totally abandoned and neglected po. Siguro any last message na lang po to our viewers? Ulitin ko na lang po yung ating pong panawagan na tamang tulong ang kailangan
at hindi pagbibigay limos sa lansangan. Kung gusto po natin tumulong, ay maganda po na magkaroon tayo ng ugnayan sa mga bata at kung saan tayong community, alamin natin sa ating mga barangay kung paano po tayo makakatulong sa mga batang lansangan po. Right, thank you so much. So yun, no, Carla, marami tayong natutunan ngayong umaga kung ano ba yung responsible way, kung paano matutulungan itong mga street kids natin. Siyempre sa mga lansangan, no? At siyempre, gaya nga isa sa mga programa ng DSWD, kung meron kayong makikitang mga, siyempre, incidents, maaari nyo i-report via Twitter at Save Street Kids. Okay, sa Twitter yan. So, pwede na silang makipag-ugnayan directly sa DSWD. Kaya muli, nakasama natin ang officer in charge ng special project ng DSWD NCR. Walang iba kundi si Mr. Arnel Bautista. Maraming salamat po. Nako, Jules, napakaganda talaga niyan dahil involved na kahit sa social media. Dahil lahat naman tayo, di ba, very active sa mga kabataan sa social media. Kaya mga boss, dyan lang kayo dahil marami pa kaming balita at impormasyon na ihatid sa inyo sa pagbabalik ng Good Morning Boss.